ay boboto. Mariing tinutulan nitong mga OFW ang inilabas na bagong patakaran ng POEA. Bawat isa sa kanila, sisingilin daw ng 15,000 pisong training fee. Ito na ang isa sa pinakamalaking raling dinaluhan ng mga OFW sa Hong Kong. Mahigit 6,000 sa kanila nagtipon-tipon dito sa Harcourt Garden. Pagkasalba ng ekonomiya ng Pilipinas, tama! Bilang tugon sa mga reklamo, binago ng POEA ang patakaran. Ngayon, mga bagong saltang OFW lang ang kailangang sumailalim sa training at magbayad ng 15,000 pesos. Noong nakaraang taon, umabot sa $12.8 billion ang remittance ng mga OFW. 11% ng gross domestic product o ng ating pambansang ekonomiya. Kaya nga mga bagong bayani ang bansag sa mga OFW. Isipin din nila ang kapakanan ng kanilang kapwa, lalo ng mga Pilipinong naghihirap, pati na rin yung mga Pilipinong nasa labas ng bansa. Hindi humarap sa rally ang Consul General ng Philippine Consulate. Pero sumunod na araw, nakapanayam ko si Bernardino Hulve, ang labor attaché ng Pilipinas sa Hong Kong. One of the components of the reform package is yung no placement fee. Wala na yung, yeah. Substitute ng placement fee. Hindi naman substitute talaga, no? Pero yun na, we want to be sure na yung mga workers will be coming in for the first time, will be coming in as all workers. Talagang may sapat na kakayahan para naman ma-minimize natin yung incidence of termination dahil sa inadequate skills daw sila. Ayon sa konsulado, marami raw kasing OFW ang naapi dahil sa kakulangan ng kaalaman. Pinakamarami sa Middle East. Bagamat hindi kasing lalanang sa Middle East ang kondisyon ng mga OFW sa Hong Kong, may ilan pa ring nakaranas ng matinding pagmamaltrato. Ang Bethune House ay isang shelter para sa mga domestic worker na naabuso o may kaso sa kanilang amo. Isa na rito si Janice, hindi niya tunay na pangalan. 4 na araw pa lang daw siyang namamasukan, sinaktan na siya ng kanyang among babae. Sinasabihan niya ako na ipagpatuloy ko raw yung 2 years kasi malaki na raw yung nagastos niya. Ang bagong luto ko pa yun, pinagbintangan niya ako noon na nilagyan ko raw ng lason. Galit na galit siya. 28 araw din ang natiis ni Johnny sa amo bago tuluyang nagpa-rescue sa mga pulis. Kaya nga kami nandito. Lumayon sa pamilya para makatulong. Tapos magiging ganito na. Kasama ni Johnny sa Bethune House si Wena. Dating PE teacher si Wena sa Pangasinan at gaya ng ama niyang nakipagsapalaran sa Saudi, sumabak din siya sa buhay OFW para maiangat ang buhay ng 3 anak. Dito ko po naranasan na almusal ko tubig, lunch ko tubig, gabi na lang po ako nakakakain ng kanin. Ngunit ang hirap na pinagdaanan, nauwi sa wala nang kasuhan si Wena ng amo at tanggalin sa trabaho. Kinarga ko raw yung bata tapos inalog-alog kong ganyan. Tapos after a few months, lumabas na may internal hemorrhage yung bata. Eh, ang sabi naman lahat sa akin, baka sakit na niya yun, lumabas na lang nung time na nandun ako sa kanila. Hindi raw nakatulong ang Philippine Consulate sa kanyang kaso. Depressed ako nun dahil nung pagkagaling ko, sinabihan pa naman akong magpakulong muna raw ako bago ayusin ang claims ko. Sinabihan niya ako na mag-one-shy ka na lang, Rowena. Gabi-gabi maraming customer doon. One-shy, ibig sabihin? Sa mga club. Na-consider mo ba yan? Sinagot ko po siya na, ma'am, kako. Kahit ganito po nangyari sa akin, hindi ko po magagawang gawin yung sinasabi niyo. I don't think anyone in the consulate would ever say that. Kasi titingnan talaga namin lahat ng angulo and then pag-aralan yung kaso. Kaarawan ni Wena nung magkasama kami sa Hong Kong. 2 buwan siyang nagdadalang tao noon, bunga ng pagbisita ng kanyang asawa. Ngunit naging mapait ang loob niya sa mister nang malamang hindi pala ito naging tapat sa kanya. Iwanan niya kami, okay lang, basta lahat ng anak ko nasa akin. Para
Para maprotektahan ang mga OFW sa pang-aabuso, kinakailangang isulong ng Kongreso at Senado ang mga labor agreement sa pagitan ng Pilipinas at mga bansang pinagtatrabahuhan ng ating mga OFW. Ang kasunduang ito ang mangangalaga sa karapatan at seguridad ng mga OFW. Problema, not all countries are willing to have a bilateral yung labor agreement. I think sa Middle East, to a certain extent, may mapag-usap, pero yung talagang concrete bilateral, hindi pa maliwanag. Ito lang nakaraang linggo, nabalitaan kong nakauwi na pala sina Wena at Janice sa Pilipinas. Si Janice, nagdesisyon ng makipag-ayos sa dating amo. Kung pagka-recover na ako, mag-a-apply ako ng trabaho at kung may chance pa talaga akong lumabas ng bansa, lalabas pa rin ako. Si Wena naman, nasa Pangasinan na ngayon, kasama ang 2 anak. Sa kasalukuyan, pansamantalang nakahiwalay si Wena sa kanyang asawa. Nawawalan na po ako ng pag-asa. Kasi pumunta ako ng problema. Pag uwi dito, problema. Wala pa ring trabaho si Wena. Sa ngayon, hindi niya maubos isipin kung paano niya mabubuhay ng mag-isa sina Joanna May at Kathleen, pati na ang kanyang iluluwal na anak. Justice delayed is justice denied. Mukhang denied na yata ang justice sa amin.